Magandang umaga mga bata. So ako pala si Teacher Zen at ako ang guro ninyo ngayong umaga. Ready na ba kayo sa ating leksyon para ngayong umaga? Okay, alam niyo ba kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Hindi pa. So bago tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay manalangin sa may kapal. So ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So ngayong ready na kayo? May ipapakita akong litrato sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa litrato? Tama, isang batang magalang. So, ang topic natin ngayong umaga ay ang po at opo. Ano ulit iyon? Tama. Ito ay ang po at opo. Ang po ay ginagamit natin sa pangungusap, idinadagdag natin sa pangungusap bilang paggalang. At ang opo naman ay ginagamit natin bilang paggalang o bilang pagsagot ng oo. Minsan, ang mga nakakatanda ay ginagamit nila ang oo sa sagot. Pero tayong mga bata, kailangan natin sumagot na may paggalang, kaya kailangan natin gamitin ang opo. Yan ang ating leksyon ngayong umaga, ang po at opo. So ngayon, magbibigay si teacher ng halimbawa na ginagamit sa pangungusap ng po at opo. Teka lang. Magbibigay ako ng pangungusap at sasabihin niyo kung ano ang ginamit ni teacher sa pangungusap. Okay. Halimbawa, magandang umaga po. So, ano ba yung ginamit natin sa pangungusap? Tama, tayo ay gumamit ng po. Halimbawa, mano po. Tama, tayo rin ay gumamit ng po. Ang patawad po. Tama, tayo rin ay gumamit ng po. Ang paumanhin po, tayo rin ay gumamit ng po. So, may naintindihan ba kayo sa tinuro ni teacher? Sa po? Okay, mabuti naman kung meron. So, dito naman tayo sa opo. Kailan ba natin gagamitin ang opo? Tama, gagamitin natin ang opo kapag tayo ay sumasagot sa mga nakatatanda sa atin. Halimbawa, pag sinabihan ka ng iyong inay na kumain ka na ba, ano ang ating isasagot? Tama, sasagutin natin siya ng, opo, inay, kumain na po ako. Pag sasabihin ka ng iyong inay, na ginawa mo ba ang iyong mga assignments? Sagutin natin siya ng, opo, inay, ginawa ko na po ang aking mga assignments. Huwag natin kalimutan na idagdag sa ating pagsagot ang po at opo. Dahil dito natin na ipapakita ang paggalang sa mga matatanda. Nagiging masaya ang mga matatanda pag ginagamit natin ito pag sumasagot tayo. Lalo na ang mga teachers natin, ang mga guro. Lalo na kami mga guro, kailangan namin na pag sumagot kayo sa amin o may itatanong kayo, gamitin nyo ang po at opo sa pangungusap. So ngayon, kayo naman ang magbigay ng halimbawa gamit ang po at opo. Mabuti naman. At meron kayong natutunan sa aking itinuro sa inyo. Nagamit ninyo sa pangungusap, nagamit ninyo ng maayos ang po at opo sa pangungusap. So ngayon, may ipapakita si teacher na litrato sa inyo na nagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda at nagpapakita ng paggamit ng po at opo. Kukunin ko muna ang mga litrato na ipapakita ko sa inyo, okay? So, ito ang mga halimbawa na nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Nakikita natin dito na may nagbigay ng regalo at sinabi niya ay, salamat po. Nakikita naman natin dito
na may isang bata at nagmano siya sa kanyang mama. Sinabi niya, "Mano po." Dito naman, magpapaalam sa kanyang ina. Makikita natin sa larawan na nagpapaalam sila sa kanyang ina at ang sinasabi nila ay, "Paalam po." Dito naman, pag may nagawa tayong hindi maganda, lalo na pag hindi naman natin sinasadya, so ang sasabihin natin ay, "Pasensya na po." So dito, nagpapakita ito ng paggalang. Habang dito naman, nagpapakita ng hindi paggalang. May nakikita tayong hindi magalang dito ng mga bata. At nakikita naman natin kung saan ang nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Bakit ba talaga kailangan natin gumalang sa mga nakakatanda? O bakit kailangan natin na gumalang sa kapwa? Tama, para may pakita natin na may respeto tayo sa kanila. Ginagalang natin sila hindi dahil kailangan, kundi dahil ginagalang natin sila dahil alam natin na iyon ang tama. Kayo, gumagalang ba kayo sa inyong mga magulang? Or sumasagot na lang kayo ng hindi maayos pag kayo ay sinasabihan o pinapagalitan? Tama, hindi mabuti ang ganyan. Kailangan natin gumalang, kailangan natin magsalita, kailangan natin sumagot na may paggalang sa kapwa. Lalo na sa ating mga magulang, sa ating mga guro at sa mga nakakatanda sa atin. Dapat araw-araw natin itong ginagamit, lalo na kapag nakikipag-usap tayo sa mga nakakatanda. Kailangan alam natin kung paano gamitin ang po at opo. Hindi pwede na pag sinasabihan tayo, magagalit lang tayo. Hindi pwedeng pag sinabihan ka ng "Pwede mo bang kunin yung plato sa lamesa?" Ano sasagot natin? "Oo, inay," or "Opo, inay." Diba? Sasabihin natin na, "Opo, inay, kukunin ko po yung pinapakuha ninyo sa akin." Ganyan ang pagpapakita ng paggalang sa kapwa. Paggalang sa kapwa at paggalang sa mga magulang. Halimbawa, pag nakasalubong natin si teacher sa umaga, ano naman ang sasabihin natin? Tama, sasabihin natin, "Magandang umaga po, Ginang. Magandang umaga po, Ginoong." Paano naman sa tanghali? Tama, ang sasabihin natin ay, "Magandang tanghali po, Ginang. Magandang tanghali po, Ginoong." Kailangan talagang merong po. Hindi pwede yung "Magandang umaga, Ginang. Magandang umaga, Ginoong." Hindi mabuti na ganun lang ang sasabihin natin, okay? Kailangan natin ipakita ang paggalang sa mga guro, sa mga nakatanda, at sa ating kapwa. Yan ang lagi natin tatandaan. Mga bata, ha? Hindi mabuti. So ngayon, may babasahin si teacher sa inyo na isang maikling storya. I-share ko sa inyo yung maikling storya na babasahin ni teacher na gumagamit ng po at opo sa pangungusap. Okay? Teka lang, kukunin muna ni teacher, ha? Okay. Ito ang basahin ni teacher. Ang po at opo. Okay, magtunig ng maayos, okay? Ang po at opo, lagi nating gamitin sa pakikipag-usap sa nakakatanda sa atin. Tulad din ng ho at oho, mga salita ng paggalang kung laging gagamitin, ikaw ay kalulugdan. Yan. So, naintindihan niyo ba yung mga tinuro ni teacher ngayong umaga? Mabuti. May nakuha ba kayong leksyon? Mabuti. Gusto ko na dadalhin ninyo yung mga natutunan ninyo sa akin ngayong umaga. Huwag kalilimutan na gamitin ang po at opo araw-araw, okay? Huwag kalimutan na ipakita ang paggalang sa mga nakakatanda, sa guro, sa ating mga magulang at sa kapwa, okay?
Huwag kalimutan na gumamit ng po at opo, okay? So dahil ngayon, natapos na natin ang ating leksyon. Sana ay may natutunan kayo sa itinuro ni teacher, okay? So ngayon, magpapaalam na tayo. Ano ba ulit yung ating sasabihin pag magpapaalam? Tama, paalam na po, Teacher Zanika. Mabuti, paalam na mga bata.